ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po nagpahapyaw ang Mexican legend na si Erik Morales sa kanyang comeback fight dahil sunod-sunod ang mga ensayo nito. Matapos nito makita lumaban dati ang mortal na karibal na si Manny Pacquiao sa laban nito kontra kay Mario Barrios, kung saan hindi nga po nagustuhan ng mga ilang boxing fans, mga idol, kung sakaling bumalik si Morales sa pro boxing at pilitin ulit nito na lumaban sa kasing edad ni Pacman. Hindi na daw magiging maganda mangyayari kay Morales sakaling ginawa niya ang bagay na to. Nabigo nga siya dati sa bakbakan nung nilampaso ito sa kanyang last fight ng batang Danny Garcia. At speaking kay Danny Garcia, mga idol, alam nyo ba noong lumaban si Morales sa kanya, gumamit pa ito ng pinagbabawal na gamot sa laban kung saan nagpositibo si Erik Morales sa feds ilang linggo bago mangyari ang laban nito kay Danny Garcia. Pero in-insist ng kampo ni Garcia, mga idol, na ituloy ang kanilang laban para hindi mabalahura ang boxing event. Pumayag ang kampo ni Danny Garcia kahit positibo sa feds si Morales. Pero ang ending, mga idol, natalo pa rin si Morales kahit ang edad nito 35 anyos pa lang. So makikita mo talaga ang dahilan, mga idol, kung bakit ayaw na ng mga fans na bumalik si Morales sa bakbakan dahil delikado at masasaktan lang talaga ito. Malayo talaga ang level nito kay Pacman, mga idol. Mantakin niyo 46 anyos na lumaban si Pacman kay Barrios. Nakasing edad lang ni Danny Garcia noon. Walang tulong galing sa feds. Pero nakapagbigay pa si Pacman ng magandang laban at muntik pa manalo sa batang kampyon. Kahit tanungin pa siguro natin, mga idol, si Danny Garcia, malamang ito din ang sasabihin niya, mga idol, na wag na bumalik si Morales sa pro boxing dahil hindi naman ito kagaya ni Pacman na meron pang asim sa edad na 46 anyos. Sa kabilang banda naman, mga idol, matapos nga po pinotakti ng batikos ang naikasa na bakbakan ni Jake Paul kalaban si Gervonta Tank Davis nagaganapin sa November, kung saan kahit maski mga fans, mga idol ni Davis, hindi makapaniwala na tatanggapin nito ang laban kay Jake Paul na isa lamang YouTuber boxer. Ngayon pa man meron itong 5 boxer na pwede sana labanan sa kanyang comeback fight. Bagamat natawa naman po si Ryan Garcia, mga idol, sa kanyang reaction sa bakbakan ni Jake Paul at Tank Davis. Duda ito, mga idol, na mangyayari ang laban sa November. Ano yan ni Ryan? Sa tingin ba ng lahat lalaban si Tank Davis kontra sa isang 195 pounder na si Jake Paul? Natural daw na maliit na fighter itong si Davis. Imposible daw na lalaban ito sa mas mabigat na kalaban. Mga delusional lang daw, mga idol, ang nagsasabi na mangyayari ang laban na to. Well, sa totoo lang, mga idol, official na talaga ang laban dahil MVP promotion na po mismo ang naglabas ng poster ng dalawang fighter. Ganito ang ginawa noon sa laban ni Jake Paul kay Mike Tyson. Kaya masasabi talaga natin, mga idol, na tuloy na talaga ang laban nila. Pero sa kabilang banda naman, mga boss, hindi naman natin ma-i-deny na meron talaga punto ang mga sinabi ni Ryan Garcia na imposible mangyari ang laban ni Tank Davis kay Jake Paul, lalo pa masilan ito pagdating sa timbang ng kalaban. Hindi nga ito, mga idol, pumalag kay Ryan Garcia na isang natural na 140 pounder. Kay Jake Paul pa kaya na ilang libra na lang heavyweight na ang bigat nito. Posible din talaga, mga idol, na pumasok ang kwento na isang teaser lamang ang bakbakan ni Tank Davis at Jake Paul. Kumbaga tinetesting muna, mga idol, kung kakagatin ito ng mga boxing fans. Pero kung hindi naman at ulanin ito ng batikos, ika-cancel ka agad ang laban. Kaya abangan natin sa mga susunod na buwan, mga idol, kung tunay ba talaga ang laban na to o sadyang palabas lamang para pag-usapan sila.